I remember, hindi pa alam ng tatay ko na naninigarilyo ako. Okay. Kasi hindi niya pa ako nakikita. Pero sa sobrang lakas ng loob ko, imagine, nagsindi ako ng sigarilyo sa harap niya. So nagulat din siya sa akin, daddy ko sobrang bait ng daddy ko. Pero ang daddy ko, sabi niya, ba't ka naninigarilyo sa harap? So I was crying then. Sabi ko, bakit? Anong pakialam? So without knowing, ng daddy ko, ng stepmom ko that time, kinuha ng nanay ko yung birth certificate ko, yung school card ko. So literal, hinidnap ako, hindi ako nagpaalam sa tatay ko. Nawala ako sa kanya na I think mga 2-3 years. And I think, kahit gaano kadilim yun, kahit gaano kasakit yan, I can say, mahirap? Hindi ho mahirap, imposible ho. Imposible mong tanggapin o kayanin lahat yun. Ito. So, that's God's gift. Ito. Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Mga kapatid, isa siyang kilalang aktor, komedyante at TV personality nagbigay ng maraming kasiyahan sa ating mga Pilipino. Pero hindi lang siya showbiz. Ang ika nga ay yung alam niya, yung nalarangan. Marami siyang pinagdaanan. Kasama na doon ang hamon sa buhay pinansyal. Ngayon sa araw na ito, napakapalad po natin para makausap at kapulutan natin ng leksyon ang kanyang buhay at anong kanyang pinagdaanan. So, wag na natin patagalin. Let us welcome Mr. Yahoo! Yeah, Mr. Yes. Siyempre naman, Berwin Melee! Thank you, guys. Thank you, brother. Yes. Thanks God for today. Kamusta po kayong lahat? Hallelujah. Oh, bigyan mo naman ako isang Yahoo naman. Oh. Yahoo! Kamera ko ito ba? Ito. Yan. Okay. So, paano nag-umpisa yung Yahoo na yan? Ano ba yan? Well, yung Yahoo na yan, sa ABS-CBN pa yan, those days, with Bayani, Super Laugh In Days with Bong Navarro, Tito Redford White. Yung grupo na yan, no? It's a shout of celebration, actually. Wala pang yahoo.com noon. Ay, wala pa? Wala pa, tingin ko, wala pa. Kasi ang mga telepono namin na wala pang text. Ilan pa lang ang nagte-text, eh. Puro analog pa. Kung may text man, hindi pa siya digital. So anyway, so yung Yahoo parang, ang saya! Ganun yun, parang ganun yun, di ba? So, yun doon siya talaga. Pati sa kalsada, yung mga tambay, hindi din. Correct. Yahoo. Pag nakikita ka, yun ang sinasabi, di ba? Yeah. Actually, ginaya ni Willie yan, eh. Talaga? Wawawi, di ba? Nauna lang ng konti kay April Boy. Sumalangit nawa. Pero, di ba, April Boy, ganun. So anyways, it's really a shout of celebration dahil yung pinagdaanan ko nung bata pa ako, pamilya ko, tas nag-i-artista ako. Of course. Sige. Pag-usapan natin, Berwin, no? Yung, since sinabi mo, bata ka, bring us back to your childhood memories. Well, I always share this. Kung maraming sirang buhay, I can say na sira at napakahirap yung buhay ko nung bata ako. Eh. Ikaw lumaki saan? Well, iba-iba. Pinanganak ako sa Pandacan, sa Maynila, sa Biata. Pero doon lang pinanganak. I think after a few years, kinuha ko ng tatay ko. Kasi magkaiwalay ang nanay at tatay ko eh. So, baby pa lang ako noon, 2 years old, 3 years old, kinuha ko ng tatay ko, nagkaiwalay sila. So, yung daddy ko, ito na yun yung daddy ko, bago mapangasawa yung nanay ko, which is hindi rin sila kasal, may dalawa ng asawa ang tatay ko. May 7 na siyang anak. So, kasama doon si Emil. Kilala mo si Emil? Emil? Sandoval. Emil. Pamangkin ni Kuya Ipe. Kasi nanay nila si Tita Chona, Salvador. Yan. Pang-8 ka? Pang-8 po ako lumalabas. So, tama. 2, tapos 5, tapos ako. Tama. Yan. Grabe. So, during the time, lumaki ka sa tatay? Sa tatay, sa nanay. Hati, bro. Para akong bola. Literal. Kasi kukunin ako ng nanay ko. Kukunin ako ng tatay ko, itatakas ako ng nanay ko. Kasi siyempre, nung mga bata kayo, kung half-half brothers, sisters yan, madalas siya asaran eh. Madalas siya bully eh. Meron? So since, meron, siyempre, dahil bata eh. I mean, siyempre, nung nagkaedad na kami, of course, lahat yun na-realize namin na hindi naman tama. Pero pag bata, inggitan yan eh, normal yun. Isa lang ako, sila magkakapatid. So may kantsawan, may asaran, di pwede mawala yun. Siguro talking about that, siyempre, kinikwento mo na lang yun ngayon eh. Pero I'm sure meron kang hindi makalimutan na pangyayari nung panahon niya. Yeah, marami. Siguro isa nun, yung hindi ako pinaalam ng nanay ko. As in, because of, siguro dahil sa emotional ako, feeling ko, inaapi ako. So, without knowing, ng daddy ko, ng stepmom ko that time,
kinuha ng nanay ko yung birth certificate ko, yung school card ko, kung saan ako nag-aaral. So, literal, kinidnap ako, hindi ako nagpaalam sa tatay ko. Nawala ako sa kanya na, I think, mga 2-3 years. Wow. Pinaghahanap ako ng tatay ko, tsaka ng mga half-brothers ko doon. Dinala ko ng nanay ko sa Navotas. Ilan taong ka nun? Hindi ko maalala, siguro mga 6? 9 siguro, Okay. 7, mga ganyan. Okay. Kasi grade 1, grade 2, mga ganyan. So during that time, I'm sure bata ka, nagtatanong ka, nagtataka ka, ba't ganun ang setup? Bakit ka kinuha ng nanay mo? Nagtanong ka ba? Or alam mo na? Well, sa ngayon di ko maintindihan, but one thing na naalala ko, sobrang sakit sa akin lahat nun. Oh. Sobrang sakit lahat sa akin nun. Kasi hindi ako masaya. Hindi ako masaya both sides dahil alam ko na pinagbabato-bato ako ng nanay at tatay ko. Tapos wala akong tunay na kapatid. And then take note, bago pa ako lumabas sa nanay at tatay ko, yung nanay ko, meron na rin siya mga anak. Oh. So, pag dito ako, may mga half-brothers, sisters ako. Dito, puro half-sisters ako. So, medyo ganun siya. So, sa akin, even before, not about religion, but I always pray. Sabi ko, Lord, ang hirap. So, iyak ako na iyak talaga nung bata. Wow. That's really my past. And of course, pagka ganun yung naramdaman mo, damay-damay na lahat yan. Yung tamad mo sa eskwela, yung bisyo, medyo lost ka ng direction. Grabe. Alam mo, hindi ko naman naranasan yung ano, pero ang hirap nun. Kasi ang hirap na hanapin yung identity mo. Yung, sino ba mga magulang ko? Sino ba mga kapatid ko? Parang feeling mo ba nagsusola ka during that time? Yeah. Solo ang pakiramdam ko. At syempre, pag sinabi natin hindi maayos yung pamilya, we will not expect na okay yung tatay ko dahil marami siyang babae. I will not expect na okay din nanay ko kasi sira nga eh. So, all the languages yung brought up those days, apart from Jesus, those days, it's really chaotic. So, saan ka humuhugot ng identity mo? Well, hindi ko alam. Sa world. Hindi, kaya yung bata ka, napapabarkada ka ba? Madalas ka bang nasa labas kaysa sa bahay? Ganon? Yes. Ganun ba yun? Ayoko sa loob ng bahay hanggat maaari. Di ba? Mas gusto ko sa barkada ko. Kaya at a young, early age, nung mga panahon na yun, so I was really exposed. Exposed to sexual immorality, exposed to drugs, exposed to alcohol. Ilan taong ka nun? Siguro mga 11, 12, Wow. 13, Wow. ganyan. Amazing. Grade 6, grade 5. Alam nyo ba guys na ang pinaka-turning point na karamihan ng buhay ng kabataan ay pag pumapalo po ng mga 12 years old pataas. Kasi doon po nagkaroon ng awareness eh. That's right. 'Di ba papunta ka ng teen eh, Yeah. 'di ba? Kasi alanganin na age yung mga 10, 11 and 12 na hindi mo pa alam. Pero naghahanap ka na. So during that time napasama ka pala sa mga barkadang hindi tama. Yeah, marami. So anong naging effect noon because of that? Saan ka na-expose? Anong unang tinikman mo at nasubukan mo? Well, madami. Hindi ko na maisa-isa pero lahat kayang-kaya kong tikman, kayang-kaya kong subukan because I'm free. Walang nagbabantay sa akin eh. Kung meron man that time, because of my situation, tumatakas ako. Of course, sinasabihan ako ng nanay ko, nung bata pa ako, hindi pa siya nagbibisyo those times and days. Wag yan, masama yan. Of course, sinasabi yun ng daddy ko sa akin, wag ka dyan, masama yan. Pero, hindi ko nararamdaman. Ang sabi nga, di ba, ang parenting, it's really modeling. So, paano mo sa akin sasabihin, bawal mang babae, ang dami mong babae. Paano mo sa akin sasabihin na bawal manigarilyo, may naninigarilyo. So, parang ganon. So, sa akin, sabi nila dito, lalabas lang lahat. So, I have freedom to enjoy the world, to enjoy whatever pleasure ang daanan ko sa barkada ko. Guys, if you're a parent out there, kung nakikinig ka, not only proves to say na hindi mahalaga tayong mga magulang kung ano sinasabi natin. Ang mahalaga kung anong pinamumuhay natin. Because values in family are not taught, but they are caught. Diba? Kailangan pakita natin. Would you say also, Berwin, during that time na ginagawa mo, aside from seeking your parang belongingness and identity, it's also a form of parang rebellion? Mare, yeah. Kasi sabi mo, nasaktan ka nung bata ka, di ba? Nasaktan ako. So, feeling ko, I have the right to do what I want to do. Oh. Feeling ko, I have all the right to cry, to shout. And in fact, I remember, hindi pa alam ng tatay ko na naninigarilyo ko. Okay. Kasi hindi niya pa ako nakikita eh.
Pero sa sobrang lakas ng loob ko, imagine, nagsindi ako ng sigarilyo sa harap niya. Wow! Nagsindi ako ng sigarilyo sa harap niya. Bata ka nun? Bata pa ako nun. Bata, I think mga 30 na rin those days. Teenager na rin ako. So nagulat din siya sa akin, daddy ko, sobrang bait ng daddy ko. Marami naging babae ang daddy ko, pero sa anak, sobrang bait. Na to the point na, yun na nga, halos lahat nasa spoil na kami. Halos lahat wala ng disiplina kasi sobrang bait niya. Kung sa iba yun, baka sinampal ka na or sinunto ka na. Pero ang daddy ko, sabi niya, ba't ka naninigarilyo sa harap? So I was crying there. Sabi ko, bakit? Anong pakialam mo? So ganun yung roles, ganun yung languages na lumalabas ganun yung hatred ko before. Wow! Ganun yung hatred. So habang naninigarilyo ka, umiiyak ka? Yeah, umiiyak ako. Yeah. Saan nagagaling yung iyak na yun? Kaya ako napasindi ng sigarilyo kasi gusto kong matulog dun sa bahay namin. When you say bahay namin, ni mama, ni papa? Hindi, stepmom ko na. Wala na sila, magkahiwalay na sila. Okay yan, oo nga. So magkahiwalay na sila. So may ibang mami dun sa loob ng bahay. So sabi ko, Dad, dito ako matutulog. Sabi niya, hindi pwede. Bakit? Ayaw kasi ni tita mo. So, siyempre ako pakiramdam ko, oh no, Daddy, rejected. anak mo ako di ba? Rejected ka. Rejected ako Wow. Bakit hindi ako pwede matulog dito? Parang ganun yun. Wow. Actually, hindi parang ganun. Ganun talaga yung nangyari. Sabi ko, saan ako matutulog? Gawan mo na lang muna ng paraan. So, ganun. Ibig sabihin, kaya nung pinalabas kay Ninang Mel Chanco sa Magpakailanman, may eksena doon. Talagang sa park ako natutulog, umiiyak ako. So, during that time na sinabi sa'yo, kumuha ka ng Yossi, nag-Yossi ka, tapos umiiyak ka. Yeah, umiiyak ako. Siguro, ito lang tanong, during that time, minura mo ba siya? Hindi. Wow. Hindi ko siya minura. Hindi ako, nagmumura ako, pero maybe jokingly, pero to curse personal, kahit galit ako, hindi ko siya namura. Pero I'm sure galit ka nun. Galit na galit ako nun. Actually, hindi na nga galit Alam mo, bro, iba yung galit, iba yung mabigat na mabigat kasi nasasaktan ka. Wala na yung galit Nasapawan na yung galit dun sa sakit ng sitwasyon. Yung parang, di ba, parang anak mo ko. Anak mo ko. Hindi mo paglaban. Exactly. Exactly. Yun yung mabigat. Isa yun sa major. Tapos umalis ako doon. Kala ko, paglalaban pa ako ng daddy ko. Hindi, gawa natin ang paraan. Dito ka matulog muna. Kahit isang gabi lang. Wala kang tutuloyin. Wala. Hindi niya ako napaglaban doon sa stepmom ko those days, of course. Ayoko na i-mention yun. Gaano ka katagal na natulog sa kalye? Well, hindi naman kasi marami akong barkada Marami akong barkada. Hindi naman ako nagbote. Hindi naman ako natulog sa kariton, di ba? Ang dami kong mababait na barkada noon. Those times and days, kasama na dyan si John Estrada. Ay! Yun. Yun na yung mga panahon na yun. Ilan taon ka noon? 14, 15, si John, I think, 19, 18. Sila pa ni Janice de Belen, yung panahon na yun. Yung panahon na yun. Anak ni Sa Janice. South yun. Sa South yun. Yeah. Sa BF na kami nun. Paano siya nakilala si John? Oh, good question. Oh. Si John nakilala ko, we have the same church under Pastor John Guy. Connect na natin ngayon. ngayon sa TikTok, si Papa John, si Lolo John. Yan. That's right. That's it, yeah. So, bukod kay John, isa na si John sa mga tumulong sa akin kasi nagkita kami sa church. Sabi niya, alaalalay ka sa akin. Doon na nag-connect lahat yun. Grabe. Doon nag-start. I think that was 1990. Yeah, 1991, 92. I think nang dahil dyan, yan ang nagbukas ng pintuan sa'yo para sa pelikula. Exactly. Pero bago yan, bago natin pag-usapan yan. During that time, may mga bisyo ka na ba nun? Oo. Marami na. Kaya lang on-off din ako. Hindi rin ako yung, hindi pa ako umabot dun sa napraning ako. Hindi pa ako na-sober nun. Okay. Hindi pa rin kami nagkita ng nanay ko sa madilim na sitwasyon. Sige, doon na muna tayo sa showbiz. So, nag-alalay ka. Gaano katagal kang nag-alalay? Naging Christian ako 1993. Nagkita kami ni John and family. Sila Tito Pip, andun din. The name of the church, if I can mention, it's CFM, Congregation of Fishers of Men, Pastor John Guy. Those days, and then pumasok ako ng ABS-CBN, nag-start ako bilang alalay at extra sa Palibhasa Lalaki, 1995. 1995. Ay, yun pala, kaya pala. Kasi kahit ayaw niyo maniwala, kayong kukontra, nag-artista rin po ako. Ito literal. Ito, bata pa ako, napapanood na kita. Ito
Totoo yun. Kasi madami nagsasabi sa akin nun eh. na- Idol Berwin, bata pa lang ako, napapanood na kita. Oo. Si Chinky po, bata pa lang ako. Napapanood ko na yan. Yeah, 87 to 94 naman ako. Okay. Hanggang 94, tumigil na ako. Nung 94, kaya tama-tama Yeah. pagpasok mo ng 95. Oo. Pero syempre, ang palibhasa, institusyon na talaga yan eh. Mhm. Magkano kinikita mo? Siyempre, inaabutan ka. Yeah, nabutan ako na dyan. Binibigyan ako minsan ng 500 pesos, 300 pesos. Per taping. Per taping, per Oh, taping. pwede Binibigyan niya na. Tsaka libre lahat yun. Oo. Well, the good thing with Jan is, number one, na-enjoy ko yung company niya. Of course, Jan Estrada siya. Mabait sila sa akin ni Janice. Oo. Pangalawa, hindi niya ako tinatratong alalay. Oo, Hindi kaibigan. pa ako kaibigan. Actually, pinsan pa nga yung pakilala niya sa akin eh. Oo. So, kung saan sila kumakain, doon niya rin ako pinapakain. So, yun yung those days na magkasama kami ni Jan. Gaano katagal yung yung setup? 3 taon. Kasi Wow! 3 taon. 3 taon. Pero hindi ka pa lumalabas doon. Hindi ka pa lumalabas. May extra na ako. May extra na ako. Pag absent na si Mark Anthony Fernandez, gumagopings-gopings na ako doon sa palibasa na lalaki. Ano na yun? Kasi alam mo naman, rock and roll sa palibasa. Minsan dumadalaw ka doon. Nakikita kita sa set eh. Oo nga, pero ang kagandahan doon, may sweldo ka na kay Jan, may sweldo ka pa rin doon. Pero nahihiya pa ako sa ABS that time. Nung binibigyan ako. Pero makadito, sabi ko, hindi na po. Pero binigyan din nila ako 1.5. 1.5 yun. Per taping. Per taping. 1.5 Nakakaapat per ka taping. isang buwan. Apat isang buwan. Every Thursday kami ang taping namin. May additional income. Additional yun. Additional. Tapos minsan, pagka gano'n, niloloko ko na dyan. Di na kita bibigyan. Meron ka na, sabi sa akin. Okay lang din sa akin. Kasi wala naman ng priority those days. Eh. Single ka pa noon? Single pa ako noon. Saan ka nakatira noon during that time? That time sa mga barkada ko, kay Jan. Yeah, sa maid's quarter ni Jan. Sa bahay ng barkada ko. Minsan nakaka-uwi ako kay mami ko. Minsan sa daddy ko. Kung saan-saan talaga ako. Ay, ang hirap ng setup na gano'n. Yeah. Sige, nung unang kumita ka na, syempre, may allowance, may konting kita. Anong ginawa mo sa pera? Well, kinakain ko. Kinakain ko lahat. Ay, during that time, talaga medyo mas malaki talaga si Berwin. Mas malaki hindi hamak. Oo. So, since hindi ko siya na-experience na kumita ng ganun, so, na-enjoy ko talaga. Kumain ako, uminom ako ng uminom. That's one of my main problem. Alcohol. Alcohol. Yan. Dami kong issue dyan kay Goma, sa kasal nila Mulak, lahat yan nung nag-aartista ako. So, marami ako issue sa alcohol. Yun yung isa sa mga na-enjoy ko nung nag-aartista ako. Bukod sa drugs. Yung drugs, hindi na masyado nung nag-active ako eh. Pero yun ang ginagawa ko sa kinikita ko. So, lahat napupunta sa alak? Pagkain actually and alak. Yan. So, magkano kunyari more or less ang nagagastos mo per na lumalabas ka sa mga ganun? Hindi ko masyado maalala, pero ginagastos ko lang yung gusto kong gastusin kasi wala akong responsibility. Hindi naman ako tumutulong sa nanay ko when I started. Hindi naman ako tumutulong sa tatay ko. So, may money. So, during that time, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Hindi. So, tumungtong ako ng 3rd year high school, nag-drop ako. Okay. After ko mag-drop, umulit ako ulit ng 3rd year, hindi ko na rin natapos. Doon na nag-start yun. So, basically, hanggang 2nd year high school lang ako. Oh, wow. So, ano naman ang feeling? Siyempre, na makatrabaho mo, siyempre si Jan, okay yan. Pero working with Goma and si Chong, si Joey Marquez. Well, dahil nga sa dami ng dinaanan ko sa buhay na puro problema, medyo kumapal na yung mukha ko. Paano? So kahit ibig sabihin, kahit kilala ko mga sikat na artista yun, alam ko kung hanggang saan level ng kapal na mukha yung ibibigay ko. Ibig sabihin, lakas ng loob ko, hindi ako nahiya sa kanila. Kaya right there and then, nung nakita ni Mr. M, Johnny Manahan, and sumalangit nawa, Direct Boyong Baisyon, nagustuhan kagad nila ako. So, ginawa nila ako extra kagad. Na-enjoy din ako ng grupo kasi ako yung pinaka-topak sa kanila eh. Di ba? Ikaw pwedeng batok-batukan din eh. Oo, ako yung pinaka-pwedeng batok-batukan. Tapos mukha talaga akong abnormal din. No? so, na-enjoy nila yung company ko. Okay. Eh, marunong naman ako mag-dialogue, konting timing. Yun na. Galing alam mo si Goma, hindi ko makakalimutan yun. Siyempre, nakakasama kami, aside from mga TV, pero very competitive yung tao yun. Sobrang competitive. Yeah, sa lahat. Sa lahat? Ayaw niya magpatalo? Totoo yan. Yeah, totoo yan. Na-experience mo rin yun? Yes, oo. Na-experience. Tagal na yung magkakasama sa palibasa. Oo. Yeah. Pero ang kagandahan sa kanya, ngayon, lately, nagkikita na kami. Kasi, na-invite na rin ako sa Ormoc para magsalita,
ano na, sobrang ano na siya. Yeah. Very mature na. Yeah, correct. Yun ang maganda. At least, ang tagal nang gusto ni Goma yan eh. Oo. Tagal niya nang gustong Magsilbi. Tumulong. Sobrang eager niyang iayos yung bansa. So, siguro masyado lang na-advance dati. Gusto niya kagad, malaki yan. Oo. So, he just started in Ormoc. Kita mo yung Ormoc ngayon, sobrang ganda. Kaya, okay, so right now, paano ka naman, siyempre, nakilala ka? Tapos, nagpelikula. Kailan mo na nararamdaman na, uy, medyo hindi na ako alalay ngayon ni John? Yeah. Yun, nagkaroon kami ng tampuhan ni John dahil nga pinapirma na ako na ABS. So, ang dami ko ng project sa ABS. Hindi naman ako yumaman, pero alam mo na, bilang starter, medyo ang dami mo ng booking, dami mo ng schedule. Okay. Hindi na ako nakakasama kay John. Nagtampo siya ng dahil doon? Medyo. Siyempre, niloloko-loko niya ako. Alam mo si John, matampuhin niyang kaibigan natin na yan. So, yun. So, nung naging busy na ako, so, siyempre, sabi niya, tol, hindi mo na ako sinasama na. Una, binibiro lang. But then again, naramdaman ko rin na, siyempre, na-miss ko rin siya. Hindi na ako nakakasama. So, tas nakikita kami minsan, magka-eksena kami sa, sa project. And then, alam mo na may grupo doon, niloloko pa siya palagi. Wala na, masikat na sa si Berwin. Siyempre, si John, buwisit kayo, Siyempre, nagkakatawanan na, di ba? Ganon yung grupo nung araw eh. So, puro talagang lokohan eh. So, yun. Tapos, pinapirma ko ABS, Marvin Jolina Days. Nagsa-sidekick ako sa kanila, sa movie nila, Piolo Juday, Star Cinema, ABS, Regal, yan. Yun. ABS-CBN Days pa lang yun. Pero during that time, I'm sure tumataas na yung PF mo. Tumataas na? Tumataas naman. Yeah. Anong nangyayari? Nakakaipon ka na? Wala pa rin? Hindi rin eh. Hindi rin ako nag-iipon eh. Bakit single ka pa ulit? Single pa ako noon, pero na-meet ko na si Lara nung may girlfriend na ako that time nung nag-artista ako. Siya pa rin naman yung wife ko ngayon. By God's grace. So, hindi ako maipon na tao. Ang ganda pa man din ng t-shirt mo. Kaya alam mo bro, this is not an accident. Pinaglalapit tayo ni Lord. Kailangan turuan mo ako mag-ipon. Kani-kanino mo sinishare yan. Dapat i-share mo sa akin yan. At dapat sundin ko, di ba? Ay nako, mamaya pag-usapan natin yan. So, because of that, umabot ka ba, syempre yung punto ng, nagkaroon ka na ng sarili mong pelikula. Yeah. Di ba? Yeah. During that time, umabot ba sa point na medyo tumaas yung paniniwala mo sa sarili mo o yumabang ka? Definitely. Talaga? Yes, of course. Yes. Hindi lang tumaas o yumabang, labis-labis pa. Talaga? Iba kasi ang nabibigay ng mundo eh. Pag binigyan ka na ng position, ng possession, yan na yun eh. So, nasa ulo ko na yan. Anong taon yun? Nag-pick ako kasi from ABS, ginawa ng GMA, lumipat ako sa GMA. Ay, oo, kasama. Lumipat ako. So, sila pa rin. Ka lang. Oo. Well, sila Goma na unang lumipat from ABS, GMA. So, sumunod na rin ako noon na double, triple yung TF ko. So, for example, kung 5,000 ka lang sa ABS, naging 15,000 ka per taping. Wow. Di, parang ang laki-laki na nun. Kung 10, naging 30, di ba? Ganon. So, doon talaga dumumi yung passbook mo, dumumi yung ATM mo, nag-iba talaga yung brand ng sapatos mo kasi ginagastos mo eh, di ba? Yung level mo ng iniinom, tumataas din. That's a problem maybe, di ba? So, yun na, I think that was year 2000. Yun yung pag-chumempo rin yung Berwin Mayley sa Mulawin. Nandun ka rin ba? Yes. Gano'ng katagal doon? The whole, since nag-start na Mulawin, with Angel Locsin, with Richard Gutierrez. Gaano katagal yun? Yung Mulawin, di ko alam kung gaano ko tumagal. Taon yun, di ba? Yeah, highest rater ang Mulawin. Doon sumikat lalo si Richard Gutierrez, and Angel Locsin, and the rest. And GMA. That's the first time mag-number 1 ng GMA. Wow. Yeah, totoo yun. So I'm sure during that time, wala pa ring ipon, pero laki na kinikita mo noon. Wala. I mean, meron akong pera sa bangko, pero hindi ko talaga naisip na save talagang literal na ito hindi gagalawin para pag naghirap ako. Wala. Hindi ko naisip yun. Wow. Hindi ko naisip yun. So from Mulawin, dire-diretso na yun. When you say dire-diretso, lumaki pa? Lumaki pa. And lahat ng project, kasi nung paglipat ko sa GMA, my manager was Manny Valera. Manny Valera. Si Maricel. Zoren Legaspi, Jean Garcia, yung mga kapatid ko. So, after Manny Valera,
I think 2 years lang yun, nagtita Annabel Rama ako. Because of Richard Gutierrez Ay, oo, also. oo. So, okay kami, Tita Annabel. So, lahat ng project ni Richard Gutierrez, Kasama ka? kasama ako. Wow. So, matik yan di ba? Pagka Wow. Annabel Rama ka, o sidekick yan, si Berwin yan. So, lahat yun. So, from Star Cinema, GMA Films, Richard Casey Concepcion, andyan ako, Richard Angel, sila Marqueras, Jenny Lynn, nung nag-umpisa, andyan din ako sa GMA Films. Yun. Wow. So, dire-diretso yun. Lupin, lahat, Captain Barbell, ni Richard Gutierrez. I was there also. So, grabe, tuloy-tuloy ang income mo. Tuloy-tuloy po yun. At during that time, nung tuloy-tuloy yung income, meron ka ba na pundar? Ano to? Ayoko na. Parang ayoko na. Ito maganda sa interview na to, Ayoko di ba? Sumusuko na si Chinky. Sumusuko na sa kwentuhan namin, di ba? Yeah, of course, meron akong insurance, na meron savings ngayon sa mga bata. Somehow, I can say na meron akong tinabi sa kanila. Meron silang gano'n. Pero sa akin personal, na ininvest ko, meron maaari nagkaroon ako ng investment, pero nabenta ko rin. Kondo, bahay, lupa, nabenta ko rin yan. So, during that time, may pressure ka ba na gumastos dahil nasa entertainment industry ka at you need to present a front? Oo parang kasama yun. So, hindi ako nakaiwas yun. I was, inside of that kind of spending habits and lifestyle. As a comedian, as a, active na, in the industry. So, kasama yun. Alam mo, hindi ko makalimutan naman. Siyempre, ako naman, naging alalay naman ako ni Randy, di ba? Howie Boy. Yeah. Right from the start, alam ko. Alam ko yung sweldo niya, alam ko yung sweldo ko. Yeah. Alam ko yung kinikita ko. Kaya nga, pagkatapos ng during lunch date nun mag-iaya sa amin yan. Teka, kain na tayo. Hindi naman pwede kumain yan sa Jollibee. Dudumugin yun Yeah. So, private restaurant yan. Mario's. During that time, 1980s 200 plus pesos per meal. Perfect lang per meal. Sabi ko, yan na yung PF namin. Sabi ko, Franz, uwi na ako. Kain tayo, Mario's. Hindi, uwi na ako. Bakit? Wala akong pera. Hindi, sagot ko. Pag sagot niya, sama ako. Pero pag di niya sagot, uwi ako. Ang hirap kasi sumabay. Totoo. Actually, hindi naman ako sumabay sa kanila eh. Kasi most of the time, pag kasama mo yan, libre naman nila ako eh. It's just magastos din ako sa akin, sa sarili ko. Kain ako, inom ako, painom ako, ganun ako nung araw. So ano kaya ang pinakamalaking misconception ng tao tungkol sa kinikita ng mga artista? Yung parang, siyempre feeling nila, di ba, hindi nauubos ang pera. Feeling nila, yung isang taping mo, isang buwan na sweldo nila. Yeah. O ikaw na lang, ikaw? Feeling mo, ikaw mismo, nung kumikita ka na malaki, feeling mo ba hindi mauubos yan? Alam ko mauubos. Siguro nung una, hindi ko naisip yun. Pero towards the middle of my career, kaya naman nag-save din ako para sa mga anak ko. Nag-save din ako kahit papano. Pero hindi ko siya talaga iningatan na dapat kong ingatan dahil alam ko matatapos din tong buhay na to. Yun lang sa akin. So ano yung pinakamalaking pagkakamali na ginawa mo when it comes to yung malaki yung career mo, malaki na income mo? Kailan mo naramdaman na, oops, bakit ganito? Parang humihina na, bumabagal na. Siyempre, nung siguro mga year, bago ako mag-exercise, malaki pa ako, may project pa ako. Huli kong project with Joyce Jimenez and Aga, The Pilya and the Pilots. GMA pa pala yun. GMA na kasi GMA yung huli ko. Hindi ko inisip pa rin, bro, yung pera o yung sikat ko o yung mawawala yung project ko. Ang inisip ko yung health. Doon ako nag-isip. Hindi ko pa rin concern yung pera that time. Ang concern ko yung health ko because of my lifestyle. Sa pag-artista, puyat, pagkain, inom. Tama. So, what I did, hindi pera. Ang naging focus ko, kailangan kong mag-change ang lifestyle. Gusto ko mag-exercise, I want to be active, ayoko na ng ganito kalaki katawan. Doon ako nagbago. Ano yung turning point? Meron bang, nagkasakit ka? Well, si daddy ko died emphysema because of smoking. Tapos yung mga ibang kasama natin sa industriya, dami nating kakilala nun, mga namatay, walang nangyari, sa pera nila, wala lahat. So ako sabi ko, I think ang sa akin solution lang for the meantime, I need to exercise. Anong taon yun? 2007, 2008 yan. Diyan ako nag-iisip. So, yun. So I started running, walking, etc., jogging, boxing. Ilang
pounds ka nung umpisa at ano naging epekto? 205 pounds, 210 pounds. Wow. Malaki ako noon. Ano naging epekto? Nawalan ako ng project. Nawalan ako ng project. Ang sabi ni Tita Annabel, Berwin, hindi ko maintindihan, ba't ka nagpapayat? Hindi ka na mukhang komedyante. So, that's really my turning point. Doon ako lalong, Lord, sa'yo na to. Ano man yung mali ko, yung lahat from the past, hindi ko na kaya to. Basta gusto ko lang gumawa na mabuti, to encourage others, mag-exercise, healthy lifestyle, healthy living, bitaw lahat ng bisyo, tulungan mo ako, Lord, pero nawalan ako ng project. Kasi, bro, kumbaga kumikita ako sa pagiging mataba eh. Pero suddenly, the Lord impressed me, or Christian, kilala mo na ba si Lord during the time? Oo, kasi 1993, nung nagbisyo ako, nung nag-artista ako, Christian na ako eh. Nagpe-pray na ako sa kanya, pero loko lang ako, matigas na ulo ko. Pero kailan nga yun talagang sinabi natin na nagkaroon ka ng encounter na sinabi mo, Lord, mukhang mali na to. Ano yung turning point ng buhay mo rin? Di ba? Kasi iba yung sa health eh. Yung encounter natin sa health, iba encounter natin probably sa pera. Iba encounter natin pagdating sa spiritual natin. So ano na una, yung spiritual encounter ba o yung health encounter? But sa akin kasi bro, nung nakilala ko si Christ, 1993, kahit ako hanggang sa ngayon, even in the midst of my challenges o kalokohan ko nung araw, I believe, hindi ako binitawan ni Lord. Still, included siya sa encounter ko with my lifestyle, my health, even my money, involved siya doon. Kaya nga hanggang ngayon, dito ako eh. So ang sa akin lang, yung realization, I think, Lord help me. The Lord help me of that kind of wisdom. 2007, 2008. So 1993 1993 to 2008. 2008. So 15 years. So yun yung encounter mo nung talagang 2008 na may kasama ka sa journey pero sinabi mo enough is enough nung 2008. Yeah, that's right. That's right. So doon hindi ko na tinignan bro lalo yung pera kasi alam ko wala na akong project eh. Lord, bahala ka na dito. That time, kasal na kami mag-asawa. That time, may baby na ako. Si Iko pa lang, yung panganay ko. Isa pa lang siya. Pero bumaba na kami ng lifestyle. Wala na kaming coaching bago. Luma na lang yung kotse namin. Hindi na kami kumakain sa, living a simple lifestyle. Feeling ko hindi na ako artista. Kasi pumayat na ako. Namamalengke na ako, nagtatricycle na ako, niloloko na ako ng tao, naghihirap na daw ako, ganun. In-accept ko yun, bro. Bro, ito lang during that time, nung nangyari, nung nawalan ka ng project, anong pakiramdam nun na nagbago na, nawala na? Yeah. Yun nga, kung worldly thinking o perspective, masakit yun. Nakakahiya. Diba? Ganun yun eh, diba? Parang, ay, laos na. Wala nang pera. Naghirap na. In a worldly perspective, loser. Diba? Yun eh. Wala na. Luma na, in short. Masakit yun. In a worldly perspective. Pero, pag alam mo na, day by day, moment by moment, grace ni God yung nagbubuhat sa'yo, hindi yun pangit. Sa world, pangit yun. Pero sa akin, full of learning. Up to this very moment. Kaya nga kanina, if I may share again, kanina nga sabi ko sa'yo, kung business at business yung pag-uusapan, parang masasabi ko na, parang hindi pa para sa akin eh. Marami akong pwedeng marinig sa'yo, pero parang may tinuturo si Lord sa heart ko. Parang pag binigyan mo ako ngayon ng 1 million, parang hindi pa yun yung magiging focus ko. Parang it's more on the heart problem, character problem na kailangan pang i-mold, iba pa yung dapat kong daanan. Alam mo, ang ganda ng sinasabi mo, Berwin. Para sa mga taong nakikinig at nanonood ngayon, naniniwala ba kayo na Diyos ay mabuti? So if God is good, it means saying na gusto ko i-bless. Ang next question ko, ikaw nakikinig at nanonood, may mga pagkakataon ka bang panalangin na hanggang ngayon hindi pa nasasagot? Alam mo, ang parang revelation sa akin ni Lord, ang problema, hindi siya. Ang problema, ikaw. That's right. Dahil hindi ka pa handa. That's right. Kaya nga, ang prayer ko parati, pagka ganun, Lord, ano pang kailangan mong baguhin sa buhay ko para ipagkatiwala mo na ang hinihingi ko? Exactly. So, if you pray that prayer also, ano sa palagay mo ang gustong pang i-improve ng Diyos sa buhay mo? I think just prioritizing what is really important around me. And for me now, kaya nga sabi ko, nung nakita tayo ulit, it's not about money.
it's about my relationship with the Lord. It's about my relationship with my family, moment by moment. So, everything will pass. Lahat lilipas. Of course, gusto kong sumakay ng magandang kotse. Of course, gusto kong malaking bahay, di ba? Sino may ayaw? Okay yun. Kaya lang, for this moment, I'm turning 48 years old. Medyo matanda na, pero hindi yun yung season ko ngayon. Wow. Hindi ako dun. Ang gusto ni Lord, you glorify me, you share my story in you. You share every problem, every darkness, every challenges. You share everything. That in the midst of every problem. Nabiting ka ba? Comment if you like part 2. Pera at buhay.